talagang kumbaga komplikado rin ho eh. Pag nandoon ka na, I don't know if this can be addressed really by drills, makakatulong, pero napakahirap po. Ito na, si Yusek Nick Torre III, ang General Manager po ng Metro Manila Development Authority, ay nasa linya na po natin ngayon. DCXL 558. Yusek Nick, General, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Apo, si Ricky po ito sa DCXL, Ricky Rosales, sir. Yes, sir. Ano po ba ang status ngayon ni Gabriel Go sa MMDA, sir? Siya ay inilingan muna natin sa opisina para makapag-prepare siya ng kanyang mga Sadali, may mga dami yung sasabay-sabay ng interview. Kailangan kong i-block muna ang mga to. Silent muna yung iba, Yusek. Silent muna. Okay. Opo. So si Gabriel ay ating nilalagay muna sa opisina para mag-giveaway sa internal investigation at pagkatapos mabigyan din siya ng pagkakataon na mag-prepare ng kanyang mga depensa para sa usapin na ito. Kasi marami rin siya i-prepare dito ng mga papeles. Opo. Kasi sa iba po kasi yung mga balita like ito, yung suspended daw po si Mr. Go. So hindi po siya suspended. Kumbaga hindi lang siya pwedeng sumama sa clearing operations. Ang suspension kasi bilang isang punitive action ay kailangan muna dumaan sa proseso. Siyempre meron namang due process. Ngayon, kung preventive suspension naman, kailangan din natin muna ng formal complaint. Kasi as it stands right now, yung mismong taong involved ay wala pang complaint. Ang meron tayo ay letter ng mga taong nagtitake up ng CADYA sa mga organizations actually. Kaya nung Teachers Dignity Coalition at saka yung ACT Teachers. So, based on the letters of those organizations, kami ay nag-conduct na ng fact-finding, tinignan na namin ang kanilang mga saloobin, tinignan namin ang kanilang mga inilahad na mga reklamo doon. Pero it cannot replace the actual complaint ng taong involved. Tama po. So anong tama pong term muna na natin? Restricted muna siya? Ganun po ba 'yon? May reassign lang muna siya. Reassign. Dito sa opisina. At hindi muna siya pinasasama sa actual clearing operations ng kanyang team. Make no mistake about it na ang MMDA hindi titigil sa sidewalk clearing. Pag meron kami makita dyan illegal parking, ituto pa rin namin yan. Pag merong illegal vendors yan, tatanggalin pa rin namin yan. Opo. Sige, Yusek, pakikwentuhan nyo nga kami kasi naging norm at initially nakikita ko po sa mga balita, parang you allow din naman your enforcers. Parang kayo yata din nyo nabanggit, if I'm not mistaken, na after ma-post sa official page, then you allow enforcers to post itong mga ganitong actions on their own pages, social media pages. So ang tanong kong basic ay, do we allow our enforcers talaga po to use their personal accounts na ito mga i-post if this is clearly sa pagganap po na kanilang tungkulin bilang public servant? Wala kasing kwan yan. Wala naman kasing hard and fast. Meron kaming guidelines sa social media, no? Opo. Ang social media usage. Pero ang sa atin dito, kasama sa trabaho namin is to educate the public. At isa sa mga pinakamabilis na pag-educate ng public ay yung ipakita ang mga experiences ng ahensya, ng ibang mga tao namin nag-ooperate sa kalsada para at least pakita we don't learn from our mistakes. Tama. We learn from the mistakes of others. No? Opo. Basta, ang lahat naman ng ginagawa namin, ang pinaka-aming guidelines yan is that we always adhere to the requirements of the Privacy Act. Yung batas regarding sa privacy. Yes. Na ini-enforce ng National Privacy Commission. Opo. I perfectly understand that, General, no? Kasi maski naman ako, no, na parang yung dating din po kasi niyan, if you are very visible, nakikita rin nga at saka natututo yung public. Pero paano nyo Yusek tinitimbang yan? Halimbawa ito, considering na ganito, parang kayo ay matagal na sa law enforcement, kayo very media savvy kayo. Anong assessment niyo do sa actuation na yung pagle-lecture niya, kung hindi man siya unlawful, sa akin lang po ito parang medyo unethical, General na magle-lecture pa ng ganon sa teacher.
parang hindi na niya sakop yun eh. Sa akin lang po ito, it's very personal. Anong tingin niyo doon? Dahil teacher din po ako, Yusek at ang una kong reaction ay, pag teacher ba hindi pwedeng magkamali? Yun Yusek, ano pong inyong assessment personally? Yan mga personal differences, personal touch sa implementation, ano. Apo. Kung makita natin, may mga, yan yung mga sinasabing mga side comments eh. Yan yung mga sinasabing mga unnecessary comments kung tutuusin. Opo. Now, yan ay para sa appreciation na ngayon yan. Kung mag-complain ngayon, yung tao na pagsabihan nun, nasa kanila na ngayon yon. Makita naman natin na ito ang epekto naman sa general public na maraming nahahati nga ng opinion. May nagsasabi na pwede naman yan, may nagsasabi na hindi naman yan, pwede naman yan. That's That is right. precisely the reason kung bakit ang MMDA nga na nagkakandak ng formal investigation regarding this matter. Ititrace out natin lahat ng mga bagay na yan. Apo. And then parang hindi na lang po ang panawagan ngayon ng Alliance of Concerned Teachers, Yusek, ay suspension, ano? Parang marami na daw ho kasing violation. Di umano, sinasabi po nila si Ginoong Go, at ang hinihiling po nila ngayon ay masibak mismo siya bilang taga-MMDA. Ano pong reaksyon niyo doon, Yusek? If that will be the result of the formal investigation, mangyayari po yun. Ang sa atin kasi, ang video at ang kanilang mga pahinaing, ang kanilang mga reklamo, ay magsa-start ng investigation. Pero hindi naman ibig sabihin na pag-start ng investigation, tapos na kaagad at meron ng desisyon na guilty na kaagad ng tao. Apo. Meron tayong due process. So, Apo. karapatan nila mag-complain, karapatan din naman ng tao na kinocomplain nila na magdepensa, at trabaho ng MMDA, obligasyon ng MMDA na mag-decide in accordance kung ano ang sinasabi ng batas. Opo, sige. So Yusek, ito naman nga eh, kumbaga sa akin din, nagpapatuloy na investigation, wag na natin masyadong halukayin. Opo, so may timeline po kayo rito, Yusek, sa inyong investigation na malalaman po namin kung kailan ilalabas po ninyo? Ang lahat na ito ay makukover ng civil service rules, ano? Apo. So, ito, tatapusin natin ito within 60 days. 60 days. Opo. Opo. And then are you coordinating doon po sa well, you don't have to, I think. Yung pong teacher na naging subject po ng video. Yun nga yun nga ngayon ang isang situation. Kasi ang nagko-complain hindi yung teacher. Oo. This is a complaint that needs a complainant, no? Opo, This is opo. a case that needs a complainant. Sa ngayon kasi wala ring mukha ang teacher sa social media. Hindi siya inilabas kasi binler na siya. Opo, At opo. pagkatapos, sinabihan din siya na huwag mo i-identify ang sarili mo. So, ito yung isa sa mga concern na hindi rin siya kilala. Although kahapon, nakita ko nga, may isang network na nakapag-interview na dun sa teacher, pero naka-blurred pa rin. So, yun yung mga point niya na kasama ngayon sa mga ini-inquire natin, kasama sa inquiry natin, kasama sa ating investigasyon, at magiging elemento lahat yan para madetermina kung sino ang may kasalanan at anong extent ang kasalanan ng bawat isa. Alright, sige. Nako, Yusek, maraming salamat po and mabuhay ka, sir. Thank you. Maraming salamat din, sir, sa ating mga kababayan. Huwag kalimutan, ha? Yes. Ito, pitch na muna namin. Pag Yes. may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po. Great. Thank you, Yusek. Si Yusek Nicolas Torre III. Siya po ay General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. DCXL.